Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga kababayan, putak ng putak, kabago-bago, sinungaling na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na to. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sa walaang bayan ko, sa maglakaw ng tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin itong si Ante Clara. Nako, sabi niya po dito mga kababayan, ang Pangulo po ay aksyon, aksyon at aksyon, hindi bakasyon. Yan po lang lagi ang ginagawa ng ating Pangulo. Okay. Naniniwala ba kayo? Mhm. Wala po akong partikular na pinatatamaan maliban na lamang kung mayroon kayong alam na nagbabakasyon ngayon. Yan mga kababayan. So, ay nako. Sino kaya ang pinatatamaan ni Yusek Claire Castro, no? Aksyon ng aksyon si President Bongbong Marcos Jr. pero lagapak ang ratings. Ganun ba yon? Di bali na magbakasyon. Ha? Kung nasa tama naman ang iyong pamamahala, di ba? Kasi ah, tingnan niyo mga kababayan, hindi ko alam kung itong si Attorney Claire Castro no ay nasa nasa Pilipinas ba ito, di ba? Okay, kung sinasabi niyang action ng action ang Pangulo, bakit ganito ang trust rating and approval ratings ng Pangulo? Pero makikita rin po naman natin mga kababayan that the first family loves to party-party, di ba? Hmm. Mahal po nila ang mag-party-party. At nakikita po nga natin sa social media yung ilan po sa mga nagli-leak na mga video wherein no, nagpa-party-party po sila. So, kayo mga kababayan, naniniwala ba kayo dito sa sinasabi ni Yusek Claire Castro na ang Pangulo ay puro aksyon ang ginagawa, aksyon ng aksyon? Hmm? Oh, sabi po dito, aksyonan nyo ang lagapak na ratings. Yan mga kababayan. Ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At eto, yung sinasabi, eto putak din po ng putak itong si Atty. Claire Castro. Pero ngayon, meron po tayong bibigyan ng reaction. Yung talagang, eto po ang manok ng ano, ng Kamara. House of Representatives. Sabi po dito ni Senator Jinggoy Estrada, itong si Abante kabago-bago pa lang. Sinungaling na. O, kita nyo na yan. Like what? Parehas po sila ng pattern, di ba? Nung umarangkada po si Yusek Claire Castro, no? Nung kabago-bago pa lang din po ni Yusek Claire Castro ay nasabihan din po ito. Correct me if I'm wrong, si SP Escudero yata ang nagsabi no na kabago-bago ko pa lang ni Castro, no? Ay parang sinungaling din at intindihin daw na lang nako po. Ah, Pasensya na for the words mga kababayan. Hindi po yun ang exact word pero yun po siguro ang pinakamalapit na description para dito kaya Yusek Claire Castro. Well anyway, pag-usapan po natin itong si Abante na sinasabi po ni Senator Jinggoy na sinungaling. Tinawag na sinungaling ni Senator Jinggoy Estrada ang anak ni Benny Abante na si Princess Abante Anya. They have one day before uh, siniday, no? What's this? Ito. But they didn't do anything about it. Tapos sasabihin ni Abante that we killed it. Awabat pala ito sa wage hike, mga kababayan. Sinungaling yan. Saka kabago-bago lang yan. Hindi nagre-research yan. Nako. O ano pong inyong masasabi? Parehas po talaga sila. Tama po, no?
Nung una pa lang nagkaroon po ng, idineclare pa lang na spokesperson ito ni ano, ni, Tambaluslos diyan sa House of Representatives, talagang nagkaroon na po tayo ng idea na baka maging katulad lang ito ni, Attorney Claire Castro kasi parehas po silang attorney, oh. Ngayon nakikita na po natin yung similarities nila, mga kababayan. Ito pa po mga ka-review natin, pasadahan din po natin itong si ano pa rin, si Attorney Princess Abante pa rin yung spokesperson ng House of Representatives. Sabi niya po dito, kung ang pagtulong sa kapwa ay itinuturing ng iba na kalokohan, mas gugustuhin po naming matawag na tambaluslos kaysa matawag na kawatan dahil sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ako, mali ka na naman po. Attorney Princess Abante, mali ka na naman po. Ha? Dahil ang tambaluslos at kawatan ay kayo po yun yung House of Representatives, di ba? Oh. Isayo na, dalawahin mo na. Tambaluslos at kawatan, isahin nyo na lang po yan. Ha? Dahil yun po ang pinaka-best description na maibibigay ng mga ordinaryong Pilipino, no? Diyan po sa House of Representatives, no? Built-in House of Representative spokesperson Attorney Princess Abante sa mga bumabati ko sa pagtulong ni House Speaker Martin Romualdez. Tumutulong nga through ayuda, di ba? And we know that ayuda is a source of a sort of corruption, no? Maging source ng corruption, di ba? Kasi ano yan kung ito isipin nyo mga kaubayan, kung doon nga sa DPWH, di ba? May mga infrastructure pa tayong nakikita, nagkakaroon pa ng korupsyon. Dito kaya na pera na lang ang ibibigay sa mga tao, no? Hindi magkaroon ng korupsyon. Kita nyo na yan. Kaya wag po tayong magpapalinlang dito sa mga sinasabi ni Attorney Claire Castro. Sabi nga ni Senator Jingoy Estrada, sinungaling. Ito pa mga kababayan, sa kanya pa rin po, no? Attorney Princess Abante pa rin po. Wala sa kilos, pananalita o gawain ni Speaker Martin Romualdez ang pagtakbo sa 2028. Nako, eto, saan ka ba galing? Saan ka ba nakuhang spokesperson ka? Sa bagay, pagtatanggol mo at pagtatakpan mo talaga ang iyong amo. At we expected yung mga sasabihin mo, pero wag mong isipin na maniniwala ang taong bayan. Kasi pag naniwala po ang taong bayan sa sinasabi mo, aba, hindi po tanga, hindi po ob-ob at hindi po tawag dito, hindi po ob-ob, no? Hindi po bobo ang taong bayan para maniwala sa'yo na si Speaker Martin Romualdez ay walang pag-aambisyon na maging presidente ng ating bansa sapagkat nung una pa lang, no? Unang arangkada pa lang talagang gusto na po nilang ipin down, walain sa mundo ng politika ang mga Duterte para pagdating po ng 2028, hindi na po gusto nilang pilayan ang mga Duterte para pagdating ng 2028, wala nang kalaban. Like what he did, no? Diyan po ngayon sa Leyte, 'di ba? Sa kanyang district. 'Di ba pinadisqualify si yung babae na kalaban niya sana. 'Di ba pinadisqualify kaya wala po siyang kalaban. Siguro ko kung may kalaban si Speaker Martin Romualdez, posible pa siyang matalo. Walang kalaban. Di sure win mga kababayan. Kaya wag po tayong maniwala na ito po ay walang pagnanasa na maging presidente. Kasi nung una pa lamang mga kababayan ay nakita na po natin ang aksyon ng House of Representatives pagdating po kay Vice President Sara Duterte. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto. Pasadahan po natin ang balitang ito, no? Mula po sa balita, sabi po dito, mapanganib ang apila na ito ng interim release dahil malaki ang posibilidad na gamitin ito ng kanyang pamilya na makapagsalita sa publiko sa loob at labas ng bansa upang makaiwas sa pananagutan. Yan, natataranta na po itong mga
mga kalaban ni former President Duterte. Ito po ay ang Rise Up for Life and for Rights. Yan mga kababayan. Ang masasabi ko lang dito sa statement na ito, no? Ah, kung eto na lang baliktarin natin ang ang sitwasyon. Kayo ba gugustuhin niyo lang ba na tirahin lang kayo ng tirahin at hindi kayo gumante? Hindi kayo magsalita against, 'di ba? Siyempre magsasalita po si former President Duterte ah, para maliwanagan ang taong bayan sa ginawa sa kanya, 'di ba? Siyempre pagtatanggol nila ang kanilang mga sarili. Ah, o human rights, 'di ba? Human rights 'yan na maipagtanggol mo ang inyong sarili. Na ito pong balita, naglabas ng sentimento ang pamilya ng mga biktima ng war on drugs sa pamamagitan ng Rise Up for Life and for Rights kaugnay sa hiniling ni dating Pangulong Duterte na interim release mga kababayan. So bakit ba kayo natataranta? Ha? Bakit kayo natataranta? Banta ba ang paglaya ba ni former President Duterte ay banta sa inyo? Ang tanda-tanda niya niyan At wala po siya sa poder at wala siya sa kapangyarihan para kung balikan man kayo. At saka wala naman sa sa ugali ni former President Duterte na binabalikan yung mga past na yan, di ba? Eto pa mga kababayan, sabi po ni Colmenares, releasing Duterte from ICC custody, seen to escalate attacks versus AJK victims. Paano makaka-atake? Paano makaka-atake si former President Duterte? Hanggang salita na lang yan. Siyempre, hindi nga pwede na kayo lang ang magsalita. Kasi ang mga sinagsasabi nyo ay kasinungalingan. No? Pag nakalaya ba si former President Duterte, maraming Pilipino ang magiging masaya? Opo. Kasi nakita po natin yun yung mga sumuporta sa kanya. Nung hinuhuli pa lang siya or inaaresto pa lang siya, marami po ang naglabas ng kanilang pagsuporta. At yun pa lang yung nagpakita ng kanilang suporta. Yung iba hindi naman lumalabas pero sumusuporta pa rin. Diba? Kaya ano bang escalate attacks na sinasabi ni Colmenares? Based on pagsasalita lang yan? Or attacking yung talagang gurguran yung ibig sabihin dito ni Colmenares? Paano pa siya? Wala nga siya sa kapangyarihan. Ang magagawa lang ni former President Duterte ay magsalita, which is na hinahanap-hanap po ng mga ordinaryong Pilipino yung mga pagsasalita, no? Kasi minsan mga kababayan, aminin man natin sa hindi, kapag nagsalita po si former President Duterte ay parang nabubuhayan din tayong mga Pilipino. Aminin man po natin sa hindi. And we pray, no, na talagang makalaya na po si former President Duterte kahit hindi po siya muna makauwi dito sa Pilipinas as long as malaya po siya sa ibang bansa, no? Para makapag-exercise din mga kababayan. Alright? Yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan po natin ang video ito. At bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Post ni Attorney Rowena Guanzo ng reaction opinion bago lang 35 minutes ago. Sabi niya, bongga. Okay. Ano yung bongga? Mga statements ni DILG Secretary John B. Crimolia at PNP Chief Nicolas Torre. Okay, ito ang pahayag ni Secretary Rimulya. Dinescribe niya si General Torre. Sabi niya, he's a bulldog, a pit bull. Everyone should be afraid when you tell General Torre to attack. He attacks. Ano naman ang response ni General Torre? Itong description sa kanya ng DILG Secretary na
Para siyang aso na kung utusang umatake, atake talaga. Oh. Sabi ni General Torre, hindi ko maintindihan kung ako ay pinupuri ni Sir John Vic or inaasar niya ako dyan. So, kung kayo ang tawagin na bulldog, pitbull, anong pakiramdam ninyo? Kung ako inyong tatanungin, medyo maiba. Kasi, ikumpara ka pa naman sa animal na okay lang kung yung animal na, example, aso, loyal friend ng mga tao. Okay. Ano ba yung mga mababait na mababait na breed ng aso? Meron mga labrador, di ba mabait ang labrador? Meron yung mga working dogs o anong tawag doon? Yung nag-guide Si Tore, ano yan hindi lang pitbull yan, canine, Canine po yan ng matapang po ito si Tore, mga kabayan, talagang pitbull pwede at saka canine, sa mga bulag, yung mga may kapansanan. To me, kung tawagin akong aso at yung ganon, yung tumutulong sa mga may kapansanan, medyo okay ako noon. Kailan kung bulldog, pitbull talagang anyway, ayoko yung ganon. So, believe din ako sa honesty, prangka na pagsasalita ni General Torre dahil inamin niya ano ba ito, hindi ko maintindihan, inaasar ako o pinupuri. So ano sa tingin nyo, papuri ba ito o there is something behind it? Magbasa tayo sa mga comments. Bulldog. So ayan mga kabayan, ano pong inyong masasabi dito po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.